Okay, so update po tayo dito sa ating dito na um, ZLT T6RA. Okay, so pangalawang modem ko na to. Umorder ulit ako. Yung nakaraan dito yung antena na ginawa ko. Tapos yung ginawa ko naman ngayon is dito na naman siya. Okay. Magsasagot muna tayo ng mga update. So, from Darker Than Black 1474, sabi niya, open line. Hindi po to open line kasi lock po siya ng D2 telco. So, under po ng D2 to. So, baka magtaka kayo, sir, bakit walang dito? Ayan, may dito yan. Dito nilagyan ko lang ng sticker nila. Para hindi makita yung logo. Tapos, sabi ni Atlonlon 686. So, sabi niya is, boss, update naman ulit sa wifi. Upload ka po ulit ng video mo, boss. Salamat. Okay. So, yung update, okay. So, confirm po talaga na only 4G and only 5G po siya. So, kahit nakalagay doon na only 5G, okay, guys, magkaiba yung promo ng dito na pang, yung pang SIM card ng dito, yung Wi-Fi Pro, Wi-Fi Lite, tsaka yung Ultra. Magkaiba yung mga promo nila. Kasi pag ito yung binili natin, meron siyang sariling offer doon sa may dito app na kung ano lang yung pwede mong i-load. So, nakalagay doon is 490, 790, tsaka yung isang 490 na consumable. So, nag-load ako dito nung pag binili nyo to, mas suggest ko na bumili kayo nito sa may TikTok shop nila. Sa may sa dito yung nagla-live sila, so meron kasi doon, pwede din kayo magtanong doon sa live nung mga yung sa live nung dito may sa TikTok doon ako nakabili pang, actually may umorder pa ako ng isa pa. So magiging pangatlo ko na to. Ayun, yun nga. So don't worry guys na nakalagay doon ay only 5G pag nag-reload kayo ng 790. Confirm ko na po na talagang unlimited 4G and 5G na siya. Okay? So, huwag na kayong matakot kahit walang 5G sa lugar ninyo. Kahit LTE or 5G, LTE 4G, gagana pa rin siya. Okay? So, ano bang ano natin? So, may yung mga next question naman is kay Jade Molina. Ayan. Huwag nyo na lang anuhin yan si Banat Bay. Naka-follow lang yung account ko dyan. Sabi ni Jade Molina, paturo po paano mag-DIY wiring diagram sa IMA IPX. Okay. So, ito pala guys, nakalagay sa likod niya is telephone. So, wala pala yan. Parang wala siyang ano dyan sa loob. Tingnan natin na. So, baka magtaka kayo, sir, bakit yung sa akin dalawang antena lang? Tapusin nyo kasi yung video. Diba? Kasi pag nakita na yung thumbnail, mas magko-comment kayo na, sir, bakit yung sa akin dalawang antena lang? Siyempre, dalawang antena lang talaga yan. Nagbuting-ting kasi ako, kaya naglagay ako nung isa pang-external antena. Tapos, gumagana to siya sa hyperwave na antena, yung mga parabolic. Na-try ko na kasi doon sa isang hyperwave ko na antena. So, gumagana siya. Ito pang ZLT to na antena na, yung sa S10G ZLT. Yung dati ko, nilagyan ko lang ng ganyan. Para lang ma-check mo kung gagana yung kinabit mong SMA or yung pang external antenna niya. Kasi kapag kunyari faulty, kapag ito hindi mo
hindi mo masyadong nakabit, hindi ka magkakasignal. So, teka lang ha. Dito siya binubuksan. So, mga ngailangan kayo ng ito, ng flat screw. Yan. Pangdikwat to, pangdikwat. Tsaka yung star screw. Kasi meron siyang kailangan nating ano yun. So, buksan na natin. Dito ba yun? Ito nga. Ito nga. So, ganyan. So, ditong dalawa to, 4 kasi to. Pero ito, walang screw. Dito lang. Itong sa taas na dalawa. Yan. Yan. So, mayroon yung dalawang screw dyan. Yan o. Saan ba yun? Yan. Tapos, gamitan natin itong ng star screw. Ay, hindi pala siya kasya. Wait. Hanap ako ng mas maliit. Yan. Mas okay kung may ganito kayo. Ayan, sa TikTok ko lang din to nakita yung mga screw set na yan. Para meron kayong pagpilian. Ayan. Teka lang ha. Yan. Yun. So ito, meron siyang dalawang screws dyan. Tanggalin natin. Yan. Oops. Ayun. So, ayan. Dalawa lang yung may ano dyan eh. So, gagamitan nyo ng nito. Pang ganyan. Pa ganun. Para, ayan. May lock lang kasi siya ng ano. Alalay lang yun sa pag ano. Sa pagdikwat. Ayun. Okay. Ayan. Ayun. Yan. So, natanggal na. So, ito, ilagay ko na lang sa link kung saan ako bumili nung nito. Ito siya. Ano siya eh. Ganito. SMA, IPX to SMA. Female. So, yun. So, IPX to SMA female. Female ha, hindi male. Kasi yung male nito, yun yung may dapat female. Okay. Tapos, ayan. So, makikita nyo dito sa likod, ito yung sa loob niya. Ito na lang gamitin ko. So, dito kasi, nilagyan ko lang to ng glue, stick glue para hindi siya matanggal for sure. So nakalagay dito antenna D, tapos antenna C, antenna M. So antenna main, antenna diversion. So eto, hanap kayo ng something na pambutas dito sa loob. Then, kahit yung grinder, ayun, kahit yung grinder gamitin nyo ng grinder para magkasya tong SMA. Butas kayo dyan. Kung wala kayong grinder or yung pang tunaw, anything na basta magkasya tong magkasya to siya. Tapos tsaka nyo lagyan yung lock. Okay. Yan. Tapos dito nyo ilagay siya sa may antenna. Nakalagay naman dyan eh. Antenna M, antenna D. So, M, main antenna, and then diversion antenna. So, dalawa yan. So, ito kasi 15 centimeters. Kung meron kayong mabili kahit 10 or 5 centimeters siguro, pwede na. Ito masyadong mahaba, pero yun, 15 lang kasi yung meron yung sa pag-order ko. So, ayan. Ayan. So, ganyan lang siya. Nung isa kasi, yung sa previous video ko, dito naman siya, yung naglagay ako dito ng
butas. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Yun. Pwede rin dito. Or yan, dito. Or depende sa inyo kung pwede rin siya dyan. Dalawa. Yung sa akin, yan. Okay. So, yun. Ganyan lang. Ganyan lang siya. So, dito naman, make sure na ito kasing antena na to, ito, tinanggal ko na, so parang nilagyan ko siya ng tape dun sa loob. Yan. Kayo na din bahala kung saan nyo ilalagay yung antena na, ng ganito din. Ganito din yung dulo nito din sa likod. Okay. So, happy DIY. Ayan, mag-explore na lang kayo dyan. Magkikita nyo naman dyan basahin nyo na lang kung saan antena mo ilalagay. So, syempre dalawa yan. So, syempre dalawa din yung SMA na ikakabit ko. So, una, yung ganito, tsaka mo lagyan ng mga lock. Okay, yung isang ganito kasi 5 yung laman. Okay. Ayun. So, ganyan lang siya. Tapos, meron pang question dito. Kay Krambaigan 2827, sana lalo na 5G dito. Hina ng 5G dito sa area ko. Last week ko pa siya. Okay. So, ano pa ba dito? Okay. Galing ka naman kay Jade Molina. Sabi niya, pwede ba ilagay yung SIM dyan doon sa ibang open line? Yes, pwede. Pwede. Di ba may kasali tong SIM card? Yung SIM card dyan, gumagana dyan sa ibang modem na open line. So, pwede nyo namang hindi to gamitin. Tanggalin nyo yung SIM card, tapos lagay nyo sa ibang modem or lagay nyo sa phone nyo. Gumagana yung only doon. Kung ayaw nyo tong gamitin, kung mayroon kayong mga 5G na modem, yung mga open line na modem, as long as open line siya, pwede siya, gumagana siya. Okay, tapos kung meron ka namang kung gagamitan mo naman to ng prepaid na SIM card, yung pang cellphone, pwede din naman. Pero magkaiba yung promo ng prepaid tsaka yung sa Wi-Fi Pro. Yung SIM card kasi nito, yung tinatawag na Wi-Fi Pro. Yung pwede mo lang ma-load dun sa Wi-Fi Pro is yung 490 na 15 days, 790 na isang buwan, tsaka 490 na consumable. Pero kung gusto nyo din, kung ayaw nyo gamitin yun at gusto nyo mag-todo data na lang, pwede din naman. Tanggalin nyo lang to dito, yung SIM card dyan. Dito, SIM card. Push nyo lang yan. Tapos, mag-click yan, tapos tanggalin nyo. Tapos lagyan nyo ng SIM yung dito na pang mobile prepaid. Okay. So, one more question. Kaya pa ba? Sana, ano pa? Okay. Ito kay Joyboy301. May tutorial ka, sir, paano i-on ang developer option para ma-enable ang banlocking? Di ko alam eh. Hindi ko alam yung sa banlocking ng developer option, kasi nung nagba-banlock tayo, pupunta kayo sa pupunta kayo sa may sa device, meron doon device, tapos nakalagay doon na nasa previous ko din yung video yun kung saan ka pwede mag-banlock, pero walang developer option. Tapos sabi din niya, hindi pa lagi nagdi-disconnect. Sabi rin kay Joyboy301, hindi ba lagi hindi ba lagi nagdi-disconnect sa'yo, sir? Sa akin kasi nadi-disconnect, lumilipat sa Wi-Fi extender ko ang connect minsan sa 5G. Napansin ko yan dito nung una parang pag kunyari connected ka dito, tapos pag hindi ka na connected, may times na biglang na off yung Wi-Fi mo, yung nakikick out ka sa Wi-Fi. Pero ang ginawa ko kasi, tinurn on ko yung Wi-Fi optimization. Tapos Wi-Fi optimization option doon. So, gawin mo, login ka doon sa dashboard,
tapos punta ka dun sa may Wi-Fi section, nakalagay dun Wi-Fi, tapos under 2.4G, i-click mo yun, may Wi-Fi Wi-Fi optimization, i-enable mo yun. So parang magiging isang ano na lang siya, isang broadcast na lang ng Wi-Fi, pero combination siya ng both, ng 2.4 and 5. So siya na yung pipili kung ano yung signal na, kung saan kayo ko-connect niya, kung ano yung mas mabilis na signal, depende sa handset mo. Kung 2.4 GHz Wi-Fi, yun yung bibigay niya. Kung yung phone mo naman kaya ng 5 GHz Wi-Fi, bibigyan ka rin niya ng 5G. Yun yung napansin ko pag ginaon ko yung Wi-Fi optimization under Wi-Fi na settings dun sa dashboard. Okay? So, if you have questions again, medyo mahaba na yung vlog. Feel free to comment lang, tapos update ulit tayo, pang tatlong update ulit soon. Okay? Thank you guys, and have a nice day. Bye-bye.